So ito po ang mga halaman na kayang i-tolerate ang zero sunlight, itong tatlo. Pero meron pa po tayong mga iba po mahahawakan natin, yung dagta niya, makati po ito. Kaya naman, ingat-ingat din, be mindful, be careful. Ito po yung bagong dahon, ito mas maganda. Tignan nyo naman, ito po, paano makikita kung Philodendron gloriosum siya? Meron po sa video na ito mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang tatlong halaman na pwedeng ipasok sa loob ng bahay at nag-grow, nagtatribe sila kahit walang sunlight. Ano kaya ang tatlong halaman na ito? Kaya naman kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone, hello mga ka-jungle. In today's video, magugustuhan ninyo dahil isi-share ko sa inyo ang indoor plants na pwedeng ilagay sa loob ng ating bahay kahit walang sunlight at nagtatribe o nag-grow pa din sila. Ano kayang mga halaman na ito? Ang first na halaman na pwedeng ilagay sa ating loob ng bahay ay ang ating mga Philodendron. So ito po ang ating Philodendron gloriosum. Ayan. So, this is a type of Philodendron na hindi po siya trailing o hindi po siya gumagapang. Diba, kasagaran ng ating mga Philodendron ay gumagapang sa mga puno. Ang ating Philodendron, mga ka-jungle, ay magpo 4 years na sa akin ito. And as you can see, kaunti pa lang yung dahon niya kasi slow grower ito. Pero kahit slow grower po siya, kapag ipapasok pa natin siya sa loob ng bahay, kaya-kaya niya i-tolerate kahit zero sunlight. Kung mapapansin nyo sa mga mall, nagdi-display sila ng mga Philodendron gloriosum dahil nga kahit yung grow light lang, yung gamit, yung parang bulb lang, kayang-kaya nito i-tolerate kahit walang sunlight. Kahit nga nandun yan sa kwarto ninyo, basta may grow light, pwedeng-pwede. Ito po yung bagong dahon, ito mas maganda. Tignan nyo naman, ito po, paano makikita kung Philodendron gloriosum siya? Meron po lining dito sa kanyang mga dahon. Tapos, kapag hawakan ang halaman na ito, medyo velvet po yung kanyang leaf. So, medyo mabalahibo, tsaka magaspang. And then, what I really like this Philodendron, kasi nga, yung texture ng leaf is parang dark, parang medyo aesthetic vibe po siya sa ating loob ng bahay. Pag-aalaga naman dito sa ating mga Philodendron gloriosum, so, pwede kayong maglagay ng humidifier sa loob ng bahay. Kasi nga, yun lang, gusto nila na medyo may kahumigmigan yung inyong loob ng bahay. Kasi nga, itong Philodendron sa forest po ito natatagpuan ng mga halaman. Kaya nilalagay ko po siya doon sa liblib na lugar sa aking garden, dito sa aming garden. Dahil mas gusto nila na mas, yung parang tabon po siya. Tabon po yung ating Philodendron gloriosum. So, ang sunod naman na halaman na pwedeng ilagay sa loob ng bahay na kayang-kaya i-tolerate ang zero sunlight ay ito ang ating mga ZZ plant. O sa kanyang common name, tinatawag ito na welcome plant. Ayan. So, pampaswerte kasi po siya. So, ang ating mga ZZ plant, same din po siya ng mga snake plant na kayang i-tolerate ang zero sunlight. So, bakit nga ba itong ating mga ZZ plant kayang i-tolerate ang mga low light o mga dark na area sa ating bahay? Dahil nga itong ating ZZ plant, makapal naman yung kanyang dahon, parang kaya niyang ma-thrive kahit walang sunlight. Kahit grow light lamang po ang dito. At ang kinaganda dito, kahit ganun siya, parang same lamang po siyang growth nung nasa outdoor at nasa indoor. Tapos ang pagdidilig dito mga ka-jungle, kapag nasa ating loob ng bahay ay dapat hindi po siya palaging dinidiligan. Same din po ng mga cactus, mga succulent na dapat ang pagdidilig dito ay once a week lamang po or twice a week. Yun lamang po, mag-ingat lamang po dito sa halaman ito kasi medyo toxic itong halaman na ito, lalo na yung kanyang dagta. Po mahawakan natin, yung dagta niya, makati po ito. Kaya naman, ingat-ingat din, be mindful, be careful sa pag-aalaga dito. Po, ang halaman na ito, dahil nga kahit wala kayo sa inyong mga bahay, kahit hindi po siya maalagan or maniglect lamang po ng may-ari, so mag-grow pa din po ang halaman na ito. Yun lamang po, kailangan po siya in a yearly basis, pinapalitan yung soil kasi mabilis po siya mag-ugat. Yung kanyang ugat kasi malalaki. So, kapag medyo malaki na po siya, yung tendency na naiiwan na lang yung mga bato-bato, yung soil, wala na. So, puro ugat na lang. So, ipapalit nyo sa malaking pot, bagong soil mix, may pumice, may vermicast or garden soil. So, ayan po ang ating ZZ plant. Kayang-kaya po i-tolerate ito sa loob ng bahay. Pwede pong ilagay sa ating indoor, sa kusina, sa ating mga rooms, o sa ating, lalo na sa ating mga opisina, kung meron kayong mga opisina. Top 1 naman, itong ating mga snake plant. Bakit ko siya nilagay sa top 1 mga ka-jungle? In my experience, having this plant in my indoor,
So, actually, dati, nung pandemic, tinatabi ko siya sa aking kama. Parang, ay hindi ko naman tinatabi. Parang nakaano lang siya, parang nakatabi sa bed. Then, parang hindi siya namamatay, nag-grow pa din sila kahit walang sunlight. Yung room ko kasi walang bintana. So, napapansin ko, kahit grow light lang or fluorescent lang na light, kayang-kaya nitong i-tolerate. So, ang ating mga snake plant kasi, kayang-kaya zero sunlight. So, siguro nga, dahil makapal yung kanyang dahon at yung ganitong snake plant ay surviving plant. Pag-aalaga naman dito sa ating mga snake plant, ito kasi tinatawag itong King of Millionaire Dollar Snake Plant, di ba? So, meron tayong queen, meron tayong king, ayan, mga common names. So, ito po ang mga halaman na kayang i-tolerate ang zero sunlight, itong tatlo. Pero meron pa po tayong mga ibang halaman like pothos or salversatine, mga philodendrons, other species of philodendron. Pero ito pong tatlo, kasi na-experience ko naman po itong ipasok sa loob, kaya naman ito yung shinare ko sa inyo. So, hindi naman ibig sabihin, kahit natotolerate nila ng zero sunlight, hindi na natin ito papaarawan. Siyempre, kailangan ng photosynthesis, di ba? Yung ating mga halaman. Kailangan ng vitamin D. Yung ating mga halaman na pwedeng ilagay sa loob ng ating bahay na kayang i-tolerate ang zero sunlight. So, hindi na kayo magkukulik ng mga plastic plants kasi pwede ang mga live plants talaga. So, yun mga ka-jungle, mas maganda kasi ang mga live plants kaysa sa plastic plants, di ba? Yung plastic plants, napansin ko parang nag-iipon sila ng dust sa loob ng bahay. Di paras dito, nagtatanggal ng toxins or mga dust sa bahay. Nagpupuksa sila, lalo na itong ZZ plant. So yun mga ka-jungle, I hope nagustuhan mo ang video nito at may natutunan naman kayo in today's video of indoor plants. At I hope i-share mo ang video nito para malaman din ng karamihan. At maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.